Mabigat ang pasanin ngayon ng dating OFW na si Maria. Hirap siyang humanap ng trabaho rito sa Maynila. Namatay pa ang asawa niya noong nakaraang taon. Ngayon, mag-isa niyang itinataguyod ang 3 anak. Mahirap, lalo na sa akin kasi syempre walang income. Bumiyahe siya pa Quezon City para lumahok sa job fair ng DMW Department of Migrant Workers. Dito namin nakilala si Rowena. 6 na buwan na raw siyang walang trabaho. Sa experience ko po is sobrang hirap. Paunahan po na maghanap ng trabaho. Kabilang sila sa halos 3 milyong Pilipinong walang trabaho base sa pinakahuling labor force survey ng PSA o Philippine Statistics Authority. Halos 800,000 ang nadagdag kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ito na raw ang pinakamataas na bilang ng mga walang trabaho mula June 2022, panahon ng pandemya. Maraming dahilan pero isa dyan may mga nawalan din daw ng trabaho matapos pumutok ang flood control scandal. Inaasahan na raw ng Philippine Statistics Authority na madaragdagan pa ang bilang ng mga walang trabaho sa mga susunod na buwan. Bahagi pa rin daw yan ng epekto ng nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan. When oil spikes, the prices of oil spikes, yung mga businesses natin, some of them hindi na nag-hire or hindi na rin sila, or some of them nagle-lay off, so it might affect our labor market, yung spike ng prices of oil. So both, kasi yung mga na-repatriate din, babalik sila dito, so they will become part of the labor force. Ayon sa isang ekonomista, kawing-kawing ang epekto nito. Dahil nga bumagal ang economy, yung ating ng pagbagal, yung ating GDP growth rate na 4.4%, kaya maaasahan din natin na ang mga labor statistics natin, yung employment, yung unemployment, underemployment, magiging malala. Ngayon, hindi pa lumalabas yung datos na ipapakita yung epekto ng Middle East war, mas malala pa yon. So ngayon, malala na ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na patuloy daw ang gobyerno sa pagresponde at pagsuporta sa mga apektadong manggagawa. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.